Taong 2016, noong narinig natin ang pangalan ni Ethan Kirkness, ang kukumpleto sa Twin Towers combination sana nila ni Kai Sotto, pero kumusta na nga ba talaga siya at anong nangyari? Year 2018, nag-message sa akin si Dr. Paul J. Calo. Kakilala niya nga raw ang tatay ni Ethan Kirkness at mayroon raw na posibilidad na maglaro ito sa national team ng Australia. Nag-send rin si Doc ng kanilang conversation kung saan sinabi ng tatay ni Ethan Kirkness na parang hindi na nga raw talaga interesado ang SBP dito nga kay Ethan. Tingin din ng tatay ni Ethan ay kailangan rin ng under-17 team noon ng Australia ng malaki. Ang kaso nga lamang ay hindi pa raw nadidiscover ng media sa Ethan Kirkness doon sa Australia. Well, matangkad talaga itong si Kirkness. Ang kaso nga lamang talaga ay parang mabagal siya kumpara sa ibang mga kasing laki niya. Pero nandoon yung potential di ba, mga pare ko? Kaya pa namang ma-improve yung speed niya, yung agility, at yung athleticism kahit na papaano. Pero hindi natin alam kung bakit tila nawalan nga ng interes itong samahang basketball ng Pilipinas dito kay Ethan Kirkness. Bukod kay Sotto, isa rin kasi ito sa mga hinahype noon di ba? Pero yun nga, aminado rin naman ang batang gilas noon na hilaw pa talaga itong si Ethan Kirkness para sa edad niya. At nag-decide rin raw ang pamilya niya na sa Australia muna siya mag-training at hindi sa Pilipinas. Posibleng late bloomer nga lamang raw itong si Ethan at may posibilidad na lumakas at mapasali pa sa ating 2023 lineup natin sa FIBA World Cup. Well, hindi pa natin alam sa ngayon. Pero noong tinanong nga noon ni Doc Paul kung kamusta na ang development ni Ethan ay sinabi nilang mabagal raw talaga dahil walang tumutulong sa kanya. At sa kanilang bansa naman raw na Australia ay kailangan pang magbayad sa mga local clubs para magkaroon ng magandang training o kung ano pa mang makakatulong talaga sa development nito ni Ethan Kirkness. Sa Pilipinas halos lahat libre basta malaki ka at makitaan ka ng potensyal. Sayang nga lamang talaga at siguro'y mas pinili ng pamilya ni Kirkness na sa Australia muna siya manatili. Pero nang tinanong nga noon kung kinakausap pa rin sila ng batang gilas ay oo naman raw pero hindi raw nila inaalok na sumali si Ethan sa ating batang gilas team. At tingin ng tatay ni Ethan ay nabawasan niya ang interes ng SBP dahil may ilan na rin tayong malalaki like Kai Sotto and AJ Adu. Buo na ang Twin Towers ng future mga pare ko At kung Triple Towers combination naman, sinong magsusmall forward sa kanila? Well, ewan natin mga pare ko basta malinaw ngayon na hindi na gaanong interesado ang Gilas program kay Ethan Kirkness. Isa pa sa malaking dagok na nabalitaan ko ay hindi na gustong mag-basketball ni Ethan sa ngayon dahil hindi raw ito nag-e-enjoy. At buong taon nga raw ay hindi ito masaya sa kanyang ginagawa. Sayang mga pare ko kung napagtuunan nga lamang sana siya ng pansin rito sa Pilipinas. Pero ganun talaga, kung ayaw na ay huwag nating pilitin. Isa pa, feeling rin nila ay nawalan na ng interes ang Gilas sa kanila kaya baka nakadagdag yon sa isipin ni Ethan Kirkness. Pero para masigurado ko ang balitang ito, nag-message rin ako sa tatay ni Ethan dahil ayoko namang mapahiya sa inyo. At totoo nga mga pare ko 8 months ago, humintong maglaro si Ethan Kirkness. Pero sa pagkakataong ito ay injuries ang sinabing dahilan ng tatay ni Ethan. Kaya kailangan kong i-confirm kung totoo ba yung sinabi ni Doc Paul na hindi na rin masaya sa basketball si Ethan at kung kinakausap pa rin ba sila ng SBP. At yun nga, hindi na raw talaga sila kinakausap ng SBP. At totoo rin raw na nawalan na ng interes mag-basketball si Ethan Kirkness dahil sa injuries at hindi magandang training. Yon mga pare ko sa ngayon ay negative na talaga itong si Ethan pero sana balang araw magbalik basketball siya, di ba? May PBA pa naman at hindi naman sobrang liit ng sahod sa PBA, di ba? Pero yun, good luck na lamang kay Ethan, sana ay maging masaya siya sa mga naging desisyon niya sa buhay. Ito lamang para sa ating video mga pare ko, sana'y mag-subscribe kayo at i-like ang ating video. Huwag rin kalimutang i-click ang notification bell button para wala kayong malampasang mga future videos natin. This is WD Gameplay mga pare ko, maraming salamat sa panonood.